Pinakamalakas na Big 3 mabubuo sa off-season. Pero bago yan mga idol, hindi pala si Mark Williams ang unang sinubukan kunin ng Lakers via trade bago ang trade deadline. Sinubukan nga kasi muna nilang makipag-negotiate dito sa Detroit Pistons para kunin si Jalen Duren. Naging active nga kasi si Rob Pelinka sa paghahanap ng isang sentro na papalit sa iniwang posisyon ni Anthony Davis. Alam naman natin na na-trade na ito papunta ng Dallas Mavericks kapalit ni Luka Doncic. Kaya naman ay kinailangan ng Lakers na humanap ng isang sentro na shot blocker at malakas kumuha ng mga rebounds. Higit sa lahat isang sentro na kayang maglaro kasama nila Luka Doncic at LeBron James. Yung sentro na maaasahan sa mga pick and roll, mag-set ng screens at isang lob threat. Kaya naman ay marami din daw talagang tinawagan itong si Rob Pelinka na mga kupunan. Ito ay para makakuha ng isang athletic big man at rim protector na ipapalit nila kay Anthony Davis. Nandyan nga din daw sila Robert Williams, Miles Turner, Jericho Sims at Jakob Poeltl sa mga nasa radar ng Lakers. Lalo na itong si Jalen Duren ng Detroit Pistons, kaso ay ang taas ng hinihinging kapalit ng mga ito. Kaya dito ay nag-backout na rin ang Lakers sa pakikipag-negotiate sa mga kupunan na ito. Kaya sa Charlotte Hornets napunta ang Lakers para makipag-deal upang makuha si Mark Williams. Naging kapalit nga dito ng Lakers ay sila Dalton Knecht, Cam Reddish at isang 2030 pick swap at isang 2031 unprotected first round pick. Kaso nagkaproblema si Mark Williams sa kanyang physical exam kaya napawalang bisa tuloy ang nasabing trade sa pagitan ng Lakers at Hornets. Na kung pumayag lang sana ang Detroit Pistons na ibigay si Jalen Duren sa Lakers via trade, ay baka hindi na ngayon nahihirapan ang front office ng Lakers para humanap pa ng isang big man para kana Luka at LeBron. Sa ngayon pa naman ay may average si Jalen Duren ng 10 points at 10 rebounds sa loob ng 25 minutes per game. Meron naman kasi sanang nakuhang sentro ang Lakers at ito nga ay si Alex Len. Ang problema ay hindi ito isang mahusay na rim protector at lob threat. Kaya malaki pa rin ang problema ng Lakers pagdating sa kanilang interior defense. Tapos meron pang injury si Jackson Hayes at hindi pa alam kung maglalaro na ba ito laban sa Charlotte Hornets pagtapos ng All-Star break. Kaya naman ay umiikot lang kana Jackson Hayes, Alex Len, Maxi Kleber, Jared Vanderbilt at Markieff Morris ang rotation ng Lakers sa kanilang center position. Sila Trey Jemison at Christian Koloko kasi ay parehas na nasa two-way players kaya useless lang din lalo at hindi naman ito pwede maglaro sa playoffs. Pwede nga lang sila sa pagitan ng regular season at G-League affiliate ng Lakers. Yung iba kasi sa nabanggit natin ng mga players bagamat hindi man sila talaga isang sentro. Pero maaari kasi silang gamitin ng Lakers sa kanilang small ball lineup. Kaya ang tanong dito ay sino kaya ang kukunin pa ng Lakers para mas mapalakas pa ang kanilang interior defense. Lalo at kailangan ng Lakers na paghandaan ang kupunan ng Denver Nuggets sa playoffs dahil dito kay Nikola Jokic. Dahil panigurado na muli sila nitong pahihirapan sa paint katulad ng ginawa nito sa huling 2 taon nang nakaharap nila ito sa playoffs. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? Samantalang meron isang balita na lalong yayanig sa basketball world kapag nangyari. Inaasahan kasi na itong si Los Angeles Lakers ay makikisali sa offseason para gumawa ng trade para dito kay Kevin Durant. Lalo at itong Phoenix Suns ay sinukan na i-trade si KD nitong deadline. At ayon pa sa report ni Sam Amick ay hindi daw dito masaya si Kevin Durant sa ginawa ng Phoenix Suns. Kaya malaki ang possibility na umalis na si Durant pagdating ng offseason. Lalo na kapag hindi nagawa ng kanilang kupunan na makapasok ng playoffs or manalo ng championship ngayong taon. May isang taon pa naman si Kevin Durant na natitira sa kanyang kontrata after ng season na ito. At magiging unrestricted free agent nga ito sa 2026-27. Pero hindi na nga ito aantayin pa ni Kevin Durant na mangyari. At panigurado na kapag nabigo ang Phoenix ngayong season, ay magre-request na si Kevin Durant ng trade dito sa Phoenix Suns. At panigurado din na sa trade kupunang gusto nito malipatan ito magpapatrade. At ang mga matunog nga dito na possible nito malipatan sa off-season ay ang Dallas Mavericks dahil kana Kyrie at Anthony Davis. At ang panghuli naman ay ang Los Angeles Lakers dahil dito kana LeBron James at Luka Doncic. Kahit nga saan nga mapunta dyan si Kevin Durant ay malaki ang chance niyang manalo ng isang NBA title. Hindi katulad dito sa Phoenix Suns na nahihirapan silang manalo kahit mala all-star na ang performance ni Devin Booker. Tapos si Bradley Beal pa ay palagi pang merong injury. Kaya naman ay nahihirapan ang Phoenix Suns na manalo sa kanilang mga laro. Katunayan ay nasa pang-11 seed sila sa ngayon sa West, na may record na 26 wins and 28 losses. Kaya kahit sa play-in spot ay hindi man lang pasok ang kupunan ni Kevin Durant, na kung lilipat nga ito sa Lakers sa off-season, ay kailangan ng Lakers na bitawan ng mga kontrata nila Austin Reeves, Rui Hachimura at iba pa. Kahit kasi maganda na rin si Kevin Durant mga idol. Isipin nyo na lang ang kaya niyang gawin kasama sila Luka Doncic at LeBron James basta wag lang tatamaan ng injury.
ay panigurado na abot kamay na ang NBA title sa tatlong superstars na ito. Nag-average pa naman si Kevin Durant ngayong season ng 27.6 rebounds at 4 assists per game, na meron naman itong 40% shooting beyond the arc. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa possible na mabuong Big 3 sa off-season dito sa Los Angeles Lakers na sila Luka Doncic, Kevin Durant at LeBron James?